At kasama na po natin live sa ating studio ang owner at founder ng Caroline's Empanada, si Miss Elaine Gigante. Good morning po at welcome po sa ProPinoy. Magandang umaga po. Magandang umaga. Kung hey Patsoy. Hey Patsoy. Good morning, Elaine. Empanada, that's one of my favorites. Yung empanada. Ng Ilocos, tama ba yun? Well, iba naman yung Ilocos na empanada. Ito yung traditional na empanada. Yung sa Ilocos kasi iba, vegetables and then eggs and then longganisa. Yeah. Nilalagyan nila yan ng ganyan. Di ba? But anyway, tanong muna natin kay Elaine. So, Joanna, can you ask Elaine kung paano kasi nagsimula? Yes. At dati anong ginagawa niya? Nakita natin sa introduction kanina, actually nabasa ko, dati po kayong may restaurant, barbecue restaurant. So, paano pong nangyari? Ano pong nangyari sa barbecue restaurant? Bali po before, may barbecue restaurant po kami ng husband ko. So, okay naman po siya and very... nakilala po talaga yung barbecue restaurant namin. Kaya lang po, dahil po nagkaroon ng pandemic and matagal po yung lockdown nung time na yon, kaya napilitan po kaming isara po yung restaurant and nagtrabaho po kami ng work from home sa bahay. Dun sa barbecue restaurant, ino-offer na natin, isa to sa ino-offer natin? Actually, hindi pa po. Talagang totally different product po talaga siya. Kasi nakalinya po talaga sa pagluluto yung husband ko and mahilig po siya sa mga tinapay na may palaman. Kaya nung nag-iisip po kami, bakit, ano yung magandang negosyo na pwedeng simulan sa bahay, empanada po yung pumasok sa isip namin. Ayan, so empanada. Ito yung ginawa ninyo, anong year? Bali, nagsimula po yung home-based empanada business namin, year 2022 po. 2022. Opo. Ano yung sinasahog natin? Or yung palaman ng empanada natin? Bali, nung nagsimula po kami, 6 na flavor lang po yung pinag-umpisahan nitong empanada namin. So, ang una po is yung creamy chicken po kung tawagin, pork caldereta, yung creamy tuna po, and yung ubi cheese, and yung spinach po. So, tsaka picadillo, yung mga traditional po. Ubi cheese, wow, pang dessert yun. Opo. Ubi cheese, nako. What a combination, ang sarap. Lahat favorite ko, ubi, favorite ko yan. Tapos may cheese pa. Opo. Diba? Tapos, ano po yung, di ba 6 sila? Paano po ba yung pagbebenta natin? Iba-iba or assorted sila sa isang box? Opo. Bali, pwede po silang mamili ng mga flavor na ilalagay po sa box. So, pwede pong umorder nung simula ng 6 pieces muna, 8 pieces, 10 pieces, 12 pieces. So, sila po yung mamimili ng flavor. Sila yung pipili, actually. Parang So, every day, kasi hindi naman yan na kagaya ng restaurant na pag in-order mo, tsaka ka magbasta, din magluluto. So every day talaga nagpi-prepare kayo. Sa gabi pa, nagpi-prepare na kayo. Like preparing the dough, at saka yung palaman. And then pagkatapos, i-bake mo yan, di ba? Actually po, sir, Kong, ang ginagamit po naming method ngayon is deep frying po. Deep frying. Opo. Maganda rin naman yung deep frying. Pero maganda rin yung, alam mo, some people, they want it healthy. Gusto nila walang langis. Mag-bake din kayo. Opo. Ano po, bali po, ito pong empanada namin, ino-offer din po namin siya ng frozen empanada. So, yung mga customer po, may option po silang umorder kung gusto po nila ng ready to eat na ganyan po. Or yung frozen po na pwede nilang i-air fry, i-oven, sa bahay po nila. Interested ako doon. It's just like, in the States, mayroong gumagawa ng cake na pinifreeze din. Yung Sara Lee. Sara Lee, nakalagay yun sa aluminum container. Tapos sinisil yun. So, paano nyo pinapackage yung frozen? Empanada. So, everyday po, gumagawa po talaga kami ng empanada. Tapos po, yung tamang process po ng pag-freeze. So, pagkatapos po namin siyang i-frozen, ipapack po namin yan individually para hindi po siya magdikit-dikit pag frozen na po siya. Tapos, nakalagay po siya sa isang ziplock. Tapos, by 10 pieces po ang ang packaging po niya. So, each flavor po, 10 pieces per pack, naka-frozen na po siya. So, ino-offer na po namin siya sa mga gusto din pong magsimula ng negosyo po sa bahay nila. Okay. You freeze it and then
nilalagay nyo sa plastic. Yes po. Vacuum pack ba yun o hindi? Actually, meron pong, pag gusto po nilang naka-vacuum, pwede po. Mas maganda kasi kung vacuum pack, at least walang bacteria sa loob. Yes po, opo. Pag vacuum pack, no? And then, mas madali rin na ma-frozen yan eh. Opo. Sa ngayon po kasi, mas nagugustuhan po nila yung hindi naka-vacuum. Lalo po yung mga sinusuplayan po namin o yung mga nagre-resell sa bahay. Number 1 po, hindi po kasi nagtatagal sa kanila yung empanada. Ang bilis po na nauubos agad. Yun So, naman pala. mas gusto po nila na pag isang bukas po nung Ziploc, na po agad. So, mabilis po yung... Mabilis. Tapos ilalagay sa microwave. Or Or kaya sa air oven. Opo. Pero kailangan i-thaw mo kasi muna eh. Pag thaw mo dyan, microwave. And then, pag thawed na siya, tsaka mo i-oven or i-deep fry. Opo. Di ba? So, okay. Ano bang bestseller nyo na flavor? Opo. Actually, lahat po talaga kanya-kanya ng paborito. Pero ang hindi po pwedeng mawala sa listahan na number 1 is yung creamy chicken po. Paborito po talaga siya ng lahat of all ages. I'm curious po, ako niyan, creamy chicken. Saan mo siya maihahalin tulad na lasa, yung creamy chicken? sabi po nila parang chicken ala king siya. Ala king. Pero syempre, iba na po ng... Pero yung traditional na empanada wherein it's ground pork, lalagyan mo ng carrots, green peas, tapos may Patatas. raisins, may patatas. Gumagawa rin kayo? Yes po, meron po kami niyan. Picadillo po. Picadilly. Piccadilly. Piccadilly. Yung giniling po na... Okay. You specialize noong araw, nag-specialize kayo sa barbecue. I suggest gumawa rin kayo ng barbecue, empanada barbecue. Actually, Both kung chicken meron at saka pork. Opo. Actually, meron po kaming barbecue pulled pork po. Yun po yung palaman ng empanada. So, isa din po yan sa mga bestseller namin na dapat matikman din. Nga. Nako, ang daming titikman ni Joe ngayon. Joe, tandaan mo tandaan mo yan. Yung tawag nito, yung dough niyan. Hindi maganda yan sa mga diabetics. May babala agad, wala pa ka. Pero kung dahan-dahanin mo yung kagat at pag-chew, pwede. Pwede. Possible. May nakita po tayong green naman yung palaman. Ano po ito? Green. Bali, ano po yan? Creamy spinach po. Para sa mga gusto po ng healthy naman. Vegetarian. Okay. Pinag-usapan rin naman natin yung vegetarian, no? If you go to, there are some guys who process vegetarian, like beef flavor, meron din silang ginagawa na maraming chicken flavor. Bakit hindi ka rin gumawa ng vegetarian empanada? Kasi, there is a market for that. At least makakatikim sila, meron palang vegetarian na empanada. So, yung beef flavor, i-slice mo yun ng mabuti, tapos lagyan mo rin ng carrots, lagyan mo ng, just like picadillo, patatas. O may pork flavor, merong bumili ka. Actually, ang naman yung nilalagyan ng mga flavor na yan ay yung tofu. Taho. So, marami kang mabibili sa vegetarian stores. Yan ang ginagawa nila eh. Tokwa. Naarana mo yung naging guest natin dito, yung tokwa ginagawa nilang parang beef, Yempo. parang pork, parang So, probably you contact that and then magkaroon din kayo ng tawag nito, empanada, vegetarian empanada. May tawag daw dun kung kapag vegetarian, kutsay. Kutsay empanada. Ganon. Oo, sabi ni Miss Jo, syempre. si Joe talaga pagdating sa food, Kabisado niya yan. talagang chef, master chef din. Pwede po ba natin i-share sa kanila magkano yung frozen empanada na 10 pieces? Opo. So, bali po, pang personal lang po nila or yung sila mismo magluluto sa bahay. So, ang benta po namin sa isang pack po is 320 po. 320 pesos. So, 10 pieces na po siya. Pero kung gusto rin po nilang magsimula ng negosyo po sa kanilang mga tahanan, nag-aalok din po kami ng 100
pieces for startup po na nagkakahalaga lang po ng 2,800 pesos. So, pwedeng-pwede na po silang magsimula. Wala na po silang ibang gagawin kung hindi ipiprito na lang po nila yung empanada sa kanilang tahanan. Yung sa 100 pieces na for 2,800 pesos, assorted na yon 100 pieces. Yes po, pwede po silang mamili kung anong flavor po ang gusto nilang ibenta. So, ngayon po meron kaming 18 flavors 18 na na. pwede pong pagpilian. So, depende na po sa kanila kung ano yung sa palagay nilang papatok sa lugar nila. Yung iba po, tinitikman muna po nila kung ano yung naging paborito nila sa 18 na yan bago sila mamili. So, yun po. Bakit dumami tayo sa 18? May nagsuggest ba na ito yung gawin? Kasi po, mahilig talaga magluto yung husband Si ko po. husband. So, sa sarap po ng mga ulam na niluluto niya, parang kada may lulutuin kami, parang pwedeng ipalaman to. So, dumami na siya ng dumami ng ganyan po. And, Grabe. ayun po. And yung iba po nagsasuggest, gusto nila minsan adobo naman, na empanada. Marami pong nagsasuggest din. Well, one time kasi meron kaming guest din dito na empanada. I suggested yung adobo na empanada. At saka yung tawag nito, caldereta empanada. Ngayon, naging bestseller niya ngayon yung Adobo. adobo. Yung adobo. So, kayo din, maraming naghahanap ng adobo. Opo, marami pong naghahanap din. Doon sa 18 na flavors natin na nag-originate sa 6, kailan ba to inilabas? Hindi naman po siya yung nilabas agad ng 18 bigla. So, nagsimula kami ng from 6, nagdagdag kami ng 2. So, hanggang sa dumami po, unti-unti. Ayun po. Ano bang experience ng husband mo? Nag-aral ba siya sa culinary school? Graduate ba siya? Or experience niya sa bakery? Ano bang? Anong experience niya? So, sa kanila po kasi, yung family niya, talagang masarap po silang magluto. From lola, sa nanay, sa tita. So, nakalinya na po talaga sila sa pagluluto. And siya naman po, personally, nag-aral din po talaga siya ng culinary. So, yun. talagang... So, pastries yung pinag-aralan niya? siya po Or, is bread making? siya naman po, yung culinary talaga sa food. Ako naman po ang nag-take ng bread and pastry. Okay. So, Wow. nabalanse po. Nabalanse. Partners talaga. May suggestion ako sa iyo. I don't know if this will click, but wala namang mawawala kung subukan nyo. Ang pinaka-popular na tinapay sa Pilipinas ay pandesal. Pandesal. Okay? Yung mga palaman nyo nandyan, bakit hindi nyo ilagay sa pandesal? Kasi walang gumagawa niyan dito sa Pilipinas. Panada. Pandinada. Pandinada. Pandinada, no? So, bakit hindi nyo subukan? Kasi popular yung pandesal eh. Ngayon kung gagawa kayo ng coined word, pandinada. Di ba? Pwede po. Pandinada, adobo. You start probably with adobo flavor. Pandesal yan, ha? Then, gumawa rin kayo ng ang palaman nyo ay longganisa. Alam mo yung longganisa sa Kalumpit? Bulacan. Yan ang pinakamasarap na longganisa na natikman ko. So, ilagay din yun. Dalawa muna. Tapos, isubok nyo. We have a new product, pandinada. Di ba? Patikim. Pero actually, tikman nyo. Pandinada, siguro maghanap kayo ng magandang pangalan kasi dinada, walang kwenta yun. Parang sa Espanyol, hindi maganda yun. Empanada. Empanada. Sa bagay, empanada, okay naman. Pandinada. Oo nga. Pandesal, nada. Pandiasado. Magsubo kayo kasi walang gumagawa rito yan. And pandesal is the most popular bread in the Philippines. And yet, nobody is doing that. Yes. So, you'll be the first one to do that. Kaya dapat, ang sunod na kanta sa'yo na yan, Andres, Sweet Caroline. Oo, kasi yun yung pangalan ng business Diba? si Andres. Tawahan Kung kinanta niya yung Sweet Caroline, I was expecting 10,000 sana yung premium. Andres! Kaya lang, Nalaglag sa upuan. Hindi siya imaginative eh. Oo nga. I was expecting he would sing that. But anyway, balikan natin yon.
Tsaka kung for sure maraming bibili doon kasi araw-araw may nagpapandasal. Almusal na yun. Almusal na yun. Isipin mo, bibili ka ng pandesal, normally 2 pandesal na uubos ko, di ba? Oo. Ngayon, kung medyo malaki-laki, isa lang. That one with coffee, ayos na yung Panalo. breakfast mo. Panalo ka na. Tingnan mo, tatango-tango si Joe. Laban na yun, laban. Tingin ni Joe, kiklik eh. Sabi niya, dalawa raw yung pandesal niya. Dalawa na. Depende sa pandesal, Joe, kasi may pandesal na 1 kagat lang. Siguro 3 ka doon. Kailangan yung pandesal na mga 5 kagat. Ay, medyo malaki na yun. Kayo ba, ma'am, gaano kalaki kung i-explain natin sa kanila, lalo na sa mga nakikinig sa radyo, yung inyong panada, gaano siya kalaki? Kasi maliit po yung kamay ko eh. Pero sa akin po, 1 dangkal po siya. Pero kung sa sukat po, 4.5 by 2.5 inches po siya. Pag naluto siya, hindi naman siya liit. Lumalaki pa po siya. Lumalaki. Actually. At saka yan, I think, sa size na yan, 1 empanada busog ka na eh. Oo, 1 empanada. Si Andres, 2? siguro 2 yan. Kasi may mga laman yung niya, bituka eh. Ano yan? May tanong dito. Ano daw yung kainaman ng empanada ninyo na iba? Okay. Bakit naiiba Yan. yung empanada nyo? Bakit pinakamasarap yung empanada nyo? Yun ang tanong. Okay. So, bukod po sa kami lang po yung empanada business sa ngayon na nag-o-offer ng 18 flavors. So, marami kayong pwedeng pagpilian. So, lahat ng edad, mako-cover po ng flavors namin. So, bukod po doon, ang ipinagmamalaki po ng Caroline's Empanada is yung dough po namin. So, based po sa lahat ng feedback na nare-receive namin, sa lahat daw po ng natikman nilang empanada, yung amin po yung pinakamasarap. Dahil po yon sa dough na ipinagmamalaki po namin. So, ayun po. Ang pinakalamang po namin is yung dough namin. Buttery po yung dough ng empanada namin and flaky. And hindi po siya mabilis lumambot. Yun po yung ibang sa empanada namin. Yun yung kagandahan. Bakit masarap? Yung dough. Yeah. Buttery pala ang dough. Ano po yun? Si husband tsaka ikaw na nag-formulate o gumawa ng mismong dough? Nag-isip? Opo. Bali yung husband ko po talaga ang hands-on pagdating po sa kitchen. So ako po, ako po yung brain or sabihin na natin na ako kasi mahilig mag-research, mahilig akong magplano, mahilig akong iayos lahat. So pag may naisip ako, siya naman po yung gagawa. So pag naisip ko, subukan natin yung beef tacos, paano mo gagawin to? So siya na po yung gagawa ng recipe para sa business namin. Siya na po yun. Ano pangalan ni husband? JM po. Akala ko Caroline. Sino si Caroline? Si Caroline po is yung anak po naming babae. So, pinangalan Napakaswerte po naman. namin yung business namin sa kanya. Ilan bang anak nyo? 3 po. 3. Bakit sa Hindi kay ba Caroline? nainggit yung 2? Bakit Bakit naman kay Caroline lang? Kasi po, nung nagsimula po kami, so hoping kami na one day, sisikat po yung empanada business namin. And pag sinabing Caroline's, ang tatak niya, masarap na empanada. So, Ano mga pangalan ng ibang anak mo? Gusto ko talaga magtampo ko eh. Zel po yung panganay. Ano? Zel po. Okay. So, lalaki po. Yung pangalawa po namin si Caroline. So, Zia Rinslet Caroline po siya. Yung pangatlo? Yung pangatlo po is Saiden po. Saiden Asher. So, isa ang babae. Asher, Nag-iisa po. Nag-iisa pa sa kanya. Hindi mainggit yung Princess 2. naman. Princess Prinsesa po. pala eh. Oo. Kaya sa kanya Princess po. Caroline. So, ayun. At least, ako, masasabi ko, masarap yung palaman at masarap yung dough. Yung dough, talagang gamit siguro talaga nila is yung yung all-purpose wheat flour. Yan, all-purpose wheat flour. Tapos, hindi mo masyadong lalagyan ng yeast. Kukunti lang. Para hindi maging fluffy. Bas may recipe daw sila. So, secret na siguro yun. Secret. Yan lang naman sinasabi ko. Kasi kung fluffy yun, hindi masarap na Kailangan
konti lang talaga yung yeast. Yeast. Para hindi siya tutubo. Ayan daw, may mga customer din po ba na naghahanap ng pie since may creamy chicken na palaman? Opo, actually, marami din pong naghahanap. Kaya lang, sa ngayon po, talagang nagko-concentrate po kami sa empanada. Oo, kasi ang daming 18 flavors. Everyday po ba may available lahat ng 18 flavors? Opo, everyday po, tuloy-tuloy po yung paggawa namin ng empanada. Paano niyo po siya ini-store? Kasi ang dami nun, for Opo, sure. sa ngayon po, katulad nga po nung sinabi ko, na yung empanada po namin is ready po siyang naka-frozen. Kaya po kami, tuloy-tuloy po yung production namin para may available po kami once may mag-order po. Yung freezer niyo, madami na. Nagsimula po sa isa, sa ngayon po, medyo marami na rin po. Ay, tingnan mo. So talagang umuunlad. Yes. Umuunlad. Meron ba kayong flavor na parang yung flavor ng rellenong bangus? Bangus. Meron kayo? Oh, may palaman yun eh. Magandang idea po yan ko. So talagang magandang idea yun kasi masarap talaga yung rellenong bangus. Yun ang ulam, almusal talaga. Oh, hindi, masarap talaga yun. O lunch. Ilagay sa empanada or kaya sa Pandesal. pandinada. Oo. So, Oo, try niyo. pero magandang palaman yun. Yung isang magandang palaman, yung tinapa. Tinapa. Tinapa, and then lagyan mo rin ng mga vegetables like carrots, green peas, and then Patatas. potato, tapos patatas. Yun, masarap din yun. Tinapa, pero yung rellenong bangus talaga, sigurado ako masarap na empanada yan. Magta-20 na yung flavors niya. Why not? Suggestions. Why not? Di ba? Caldereta, longganisa, at saka rellenong bangus. Rellenong bangus. Tingnan mo, Tsaka tinapa. baka maging bestseller yun. Oo nga. Pero siguraduhin nyo, yung longganisa, doon yung bilhin sa Kalumpit. 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 Kasi very popular talaga yon. Yung natikman na yan ni Joanna Masarap. kasi Amoy pa every lang. week mayroong nagdi-deliver sa amin dito. Garlicky yon. Garlicky. At saka masarap talaga. Amoy pa lang, no, kung mapapasando ka na ng kanin. Amoy pa lang, yung buong building nangangamoy na. Oo. May guards na. May umaakyat na. Pero pag nagsimulang mangamoy yan, makikita mo na si Andres nandun, dahan-dahan na. pwede naman kumain. Ayan. So, kayo po ay nakapag-attend na ng mga bazaars? Naiimbitahan na rin naman po kami sa mga bazaar, sa mga school fair po ng mga colleges. So, ayun po. Pero yung bazaars po na yan ay organized ng government agencies? Sa ngayon po, hindi pa po kami nakakasali under government agency. Pag na-connect kayo sa DTI, lagi yan, buwan-buwan may bazaars. Sana po. Oo, lalapit lang tayo. Sabi nga. Hindi, lumalakas kasi yung production nila. So, hindi ba kayo lumapit sa DOST? Kasi ang DOST, machine. kung may kailangan kang machines, papautangin ka mga 3 years to pay. So, like for example, ano bang kailangan? Yung planetary mixer. Kailangan nyo ng planetary mixer kasi dumadami na yung production nyo. And then, like yung vacuum packing, kung gusto nyo mag-export, you can export your products to other countries. No? Ang dami kasing Filipinos like sa Hong Kong, sa Singapore, sa Europe, sa US, Canada. Ang daming mga Filipinos doon. Siyempre, minsan, namimiss nila yung empanada. Meron naman tayong frozen empanada. Oo. Gandahan na lang natin yung packaging. Like for example, nakita mo ba yung Sara Lina, yung aluminum container? So kung gagawa ka rin ng medyo flat na aluminum container and then i-vacuum pack mo yun and then i-freeze mo, then you can export that. Malaking market din yan. Yes. Opo. Oo. Actually po, kung marami po kaming inquiries na nare-receive, hindi lang po sa Luzon, kasi hanggang Visayas po at Mindanao. Pero ang challenge po kasi namin sa ngayon is kung paano po namin ita-transport papunta po ng Cebu. So, iba-ibang lugar po. Marami Yung suggestion ko, yung vacuum pack and then frozen. Ngayon, if you really want it to last long, mas maganda kasi kung plastic lang, sa bagay, kung parating frozen naman, walang problema. Kung plastic. Pero, like for example, if you put it talaga in aluminum pack, hindi kasi yung pinapasok ng oxygen.
maganda yung permeability niyan. Pagkatapos, i-vacuum pack mo rin ng PET aluminum PE. Yan ang tawag nito, cover. Then it will last longer. Secured. Safe na safe. Safe na safe. 6 months, 1 year, basta frozen. Walang problema. Makakalabas talaga ng ibang bansa. Makakalabas ng ibang bansa. Mahigpit lang talaga ang United States of America pag meat products. So siguro pag Relianong bangus, empanada, okay lang yun. Kahit yung ube cheese, pwede na yun. Ube Lalaban cheese, yun. laban yan. Laban yan. Kasi spinach, creamy spinach. Pwede. Alam mo yung spinach, parang ano rin yan, yung Japanese na gyoza. Kung yun ang lasa ng empanada na yan, talagang bibenta yan. Tingnan mo yung Japanese gyoza. Spinach ata yung gamit nila doon. Spinach and then lagyan ng ginger, kung ano-anong nilalagay. Gyoza. Ang dami na. Nakikinig naman si husbandry. Oo nga. Gets agad ni husband. Maganda yung imagination niya. Pag pupunta ka sa Chinese restaurant kasi, o-order ka ng white chicken, yung steamed chicken. Yung sausawan mo dyan is ginger with salt. Pero yung ginger, ground ginger with salt. And then with spring onions. Masarap yun. Sarap na yun. Ayan, ma'am, kasi kanina nabanggit ko din sa intro na kayo mismo talaga ang nag-message sa Pro Pinoy. So, paano nyo po nalaman itong programa? Para lang, syempre, sa kaalaman din ng mga gusto ring mapag-guest dito. Opo. So, isang araw po, nung nagsisearch po ako sa Facebook, nadaanan ko po itong streaming nyo. So, from then on po, tuloy-tuloy na po yung pagnood ko po. Kasi, syempre, nasa linya din po ng negosyo. Kaya, gustong-gusto ko rin pong mga program, yung mga negosyo po. And, nung nakita ko po ito, naisip ko na, since Filipino, ang talagang tinutulungan ninyo at mga sinusuportahan. Alam ko na one day, ang empanada is makikita ko rin dito. Ayan, napakaganda naman. So, ayan, hindi na one day, today yun. Yes, hindi ka nabigoan dito ka Today. na. So, alam kong maraming nanonood kasi alam kong in-inform mo yung mga kaibigan mo, yung mga kliyente mo, mga customers mo. Try to greet them. Magandang umaga po sa family namin na lagi nakasuporta sa amin. And yung mga customer po namin na walang sawang sumusuporta at tumatangkilik sa produkto ng Caroline's Empanada. Ganun na rin po yung mga resellers and distributors po namin across Luzon po. Maraming salamat po sa tulong ninyo sa pagpapakilala ng empanadang ito sa atin dito sa Pilipinas. Ayun. May physical store po ba si Caroline's? Opo, meron na po kaming physical store ngayon sa Camarin, Caloocan po. Sa Camarin, Caloocan. Ako, heavily populated yan. Ang daming tao dyan sa Camarin. Kaya siguro, palagay ko, pumipila yung mga tao sa... Madadagdagan pa, kasi taga doon daw si Sir Alex. taga Pipila doon na ba? din. Camarin, Caloocan. So, Okay. saan po exactly? May landmark po ba na matatandaan agad? Opo. Bali located po kami sa Almar Subdivision po, sa Camarin, Caloocan po. Tingnan nyo. Ang ganda, Napakaganda ng lugar. Yes. Any plans of putting up another branch? One day po siguro kung talagang tuloy-tuloy po yung paglago ng Caroline's Empanada. And marami pong nag-i-inquire ng pag-franchise actually, sir. Kaya po, tignan po natin sa mga susunod na panahon po. Pag nagpa-franchise ka, you have to prepare. Kailangan yung commissary mo malaki. Kasi, siyempre, pag marami ng mga franchisee, kailangan isusuportahan nyo talaga. So, kailangan ninyo ng maraming planetary mixer, kailangan ninyo ng malaking oven or fryer. Mga cutter para sa dough. Exactly. Sa ngayon po, na-bless po kami ni Lord. Meron na po kaming maliit na commissary po sa Camarin, Caloocan din po na
kung nagsimula po kaming mag-asawa na dalawa lang po kami, ngayon po may mga nakakatulong na rin po kami sa hanap buhay na tumutulong po sa aming magbalot ng empanada. Ilan ang trabahante natin ngayon? May 7 na po kami. Wow! Congratulations! Congratulations! Sana dumami kayo. Yes. Kasi yan ang nire-recommend ko parati na suportahan natin yung mga MSMEs kasi ito yung backbone ng ekonomiya ng ating bansa. Yung ibang ayuda na talagang pinamimigay lang natin, i-ayuda na lang natin sa MSMEs at hindi ayuda na bigay, kung hindi ayuda na pautang, 5 years to pay, walang interest. Ayan, talagang lalago yung negosyo sa Pilipinas. At gaganda. Imagine mo, 7. What will prevent them? Okay, kung magiging 4 yung branch, so 28 na ang employed. Wow. Ang indirect employment niyan, times 9. Yan. Diba? So, Marami. ang laking tulong. Ang laking tulong talaga. And I would like to congratulate you and your husband, Thank you po. Eileen. Alam mo, at saka si Caroline. Si Caroline, si Princess. Ba't hindi mo greet sila, Caroline, at saka yung mga anak? I-greet mo. Ay. Binabati ko din po yung 3 anak namin na silang nagsisilbing inspirasyon kung bakit namin patuloy na ginagawa ang mga bagay na ito. So, para sa inyong lahat to. And we are praying na sana one day, pag malalaki na kayo, makita ninyo kung paano nagsimula yung Carolines. Yes. At least, napakagandang narrative yan, napakagandang istorya. No? Alam mo, I think sa mga nagigest natin, mahigit na 500 na. Yeah. If you have to write a book about the story of their lives, napakahabang libro yun. Nego Na story. makakapal na libro yun. Di ba? Lahat may iba't ibang naranasan. Ilang chapters yung 500 500 chapters. chapters. Ayan. So, yung ating mga packages, at ano lang talaga, 10 pieces yung laman o meron pang mga boxes na... Bali, pwede po silang magsimula ng 6 pieces, 8 pieces, 10 pieces, hanggang 12 po. Hanggang Actually, nako-customize naman po. Depende po sa kanila pag ready to eat po. Available din sa physical store like ano lang, may drink tapos isang empanada. Opo. Actually po dun sa maliit na commissary namin, nagsiserve po kami ng coffee. Para po sa mga gustong bumisita, tikman, pwede po silang umorder kahit isang pirasong empanada lang po para matikman. So, anong kapartner ng empanada? Anong drinks? Coffee, soft drinks, or fresh real fruit juice? Coffee po. So, hindi lang po chef ang aking asawa, isa rin po magaling na barista. Kaya po talagang partner na po ang ating empanada sa kape po. Ito po, itong drink na yan, Caroline's din. Opo. So, bago po, kasi yung physical store po namin na yan, katabi po yan ng isang private school. So, nagsiserve din po kami ng mga fruit soda para sa mga bata po. Yung sinasabi ni Kong kanina. Bawal kasi ang soft drinks eh. Ngayon, dapat real fruit soda. Yung kahapon na nag-guest, baka pwede kayo mag-collaborate para magpagawa kayo sa kanya ng Caroline, fruit soda. Pero meron na siya eh, Kong. Meron na po kayo, di ba? Ano po yung mga flavors? Kayong gumagawa niyan? Opo. Sila okay. na. So, anong mga flavors niyan? Kasi mga estudyante. So, Opo. So, meron po kaming strawberry po, meron din kaming blueberry, meron kaming kiwi. So, may mga ilang flavors na rin po kami. magkano naman ang benta natin sa ganyan? Para po sa ganyan kalaki, 22 ounce po yan. So, 79 pesos po. Wow. At least kompleto sila. May fruit soda, meron silang coffee, and most of all, yung empanada. Empanada. Ay, yung mga coffee naman at saka fruit juice, pantulak lang yan. The main product is empanada. The pampabusog empanada. Oo. Nako, sana tapos na itong programa natin. Para makatikim. Gusto ko ng tikman eh. Pero hindi na ako makapag-antay. Saan ba yung bestseller? Oo nga. Patingin nga. Para... Bestseller. Opo, yung creamy chicken po pwede nating... Saan nga? Habang magbabasa si Andres ng saan ba yung creamy chicken? Yan. Ito. Meron din kayong nakita ko parang chicken buko. Tama po ba? Marami po kasing flavor. Ano po yun? Ube makapuno naman po. Ube makapuno. Opo, meron din pong ube makapuno. May peach mango po.
And ayan, marami po. From chicken, meron din pong tuna, may mga beef din po. Pag isa lang bibilin, magkano lang? 35 pesos 35 po. pesos. Kapag box of 6, Actually po, basta 35 po siya. 35 so, times 6. depende na po kung ilang Wow. flavor po. Ano yan ko? Masarap nga talaga. Anong tinikman ni ko? Yung Creamy chicken creamy po. chicken. Creamy chicken. Parang alaking. Ang Pilipino kasi, chicken drinker, chicken eater. Eater. Yan. At, Ang bango. okay, mabubusog ka na sa bango. Parang ako yung receiver ng amoy na. Sige, amuyin mo na lang. Ako ang kakain. Di ba? Masarap eh. Oo. Teka muna, kailangan magtrabaho na siguro si Andres. Si Andres. So, sige na Habang nga. tumitikim tayo. Baka Sige. sabihin mo naman, partner, na Hindi ko na titikman ko na ngayon din. Sige, ang mga comments kayo umaga ay hatid na ni Andres Bonifacio Jr. Yes! Good morning, Kong Butch and Miss Joanna! Galing kay Erlinda Bachiller, Julio Luna, Jejo San, Joy Hernando, Michelle Machado, Angelo Reda, Lizelle Perater, Ansande Dage, Muriel Reyes Avancenia, Lara May Labanza, Joan Marco Maquiñana, Joanna Marco, Dexter John Labenya, Jennifer Mercado, sabi no Norlisa, Elerio Watch na po tayo. Happy Chinese New Year po. Wow, maraming pagpipiliang flavors. Subukan nyo na yan. Tristan Gulay, Kong Hepa Choy, Jeneline Cordero, sana po mapili. Ang galing talaga ni Kong Butch mag-suggest. Ang sarap ng empanada nila. Yes po, a must try po. Pandenada. Michelle Machado, watching from Nagcarlan, Laguna. Sana matawagan po. Ang dami mo ng best na tawagan. Di mo na ulan. Jane Rose Labenya, business-minded talaga si Mr. Mo, ma'am. Not afraid to explore and try things. At ito nga, pumatok po ang empanada ninyo. More power po. Ayan, maraming salamat. Mary Lopez, tama po yung unang kagat pa lang. Nakikita mo na puro hangin lang. Maganda ito, ang kapal ng feelings. Ayan. Girly de Belen, nakakatakam naman ang mga empanada nila. Gusto kong itry. Available na po ba kayo sa Grab and Food Panda? Order agad, available na ba kayo? Sa ngayon po, hindi pa po kami available sa Grab at Food Panda. Pwede po kayong mag-order sa business page po namin, which is Caroline's North Caloocan po. Ayun. Ayan, ako, pipick up na lang yan. Mayang! Yung ibang empanada, malaki nga. Konti lang yung laman sa loob. Tapos yung iba, lasang mantika, no? Bibian Quezon, ang galing naman. Pwede rin nila pasukin ng mga grocery and kilalang supermarket kasi may frozen para available sa lahat ng oras. Uy, tama itong suggestion na to. Paul Miguel, must try spinach empanada. Kakaiba, nagugutom tuloy ako. Ako rin. Yael Singeo, sisikat to. Sana magkaroon pa ng maraming branch. Amelia Celorio, paano po kaya mag-reseller nito? Magandang business ito. Sagutin mo. Reseller. Sa mga gusto pong magnegosyo, pwede po kayong magsimula for as low as 100 pieces po for 2,800. Message lang po kayo sa page namin, which is Caroline's North Caloocan po. Ayan, ako. Nako, malapit na Manila Coffee Festival 2025. Nako, sumama kayo, mama. Desiree Tolosa, gusto ko subukan lahat ng mga flavor. Parang ang daming gawin sa empanada. Yan ang ating komento this Chinese New Year. Balik sa studio, Sir Kong Butch and Binibining Joanna. Ayun. Ang daming energy. Chicken. Chicken, ano po to? Creamy chicken. Creamy chicken. Creamy chicken. Ayun. So, dahan-dahan. Anong next na flavor na popular? Yung Hawaiian Overload po. Okay na nga. Hawaiian overload. Saan ba yung overload? Yung red. Ito. Ito. Yung may dots daw. Yan. Yan. Hawaiian overload. Parang ano rin nag-pizza. Opo. Di ba? Parang Pag yung spinach. Ayan, parang hula na. Habang humuhula sila, ako'y kumakain. Sige. Diretso No, mo na. I just want them to get my comment and my observation. Ako naman very objective eh. Kung hindi siya oily, di ba? Hindi, parang bake nga eh. Oo nga eh. Hindi siya. Ang ganda, maganda yung texture. Sige, hulaan mo ang kapital ko muna. With Andres Bonifacio Jr. Ang ating lucky caller from more than 1,000
viewers this Chinese New Year ay magagaling from Baliwag, Bulacan, Norlisa Elerio. Magandang umaga sa iyo, Norlisa. Happy Chinese New Year. Hello po. Ayan, o sige na, Norlisa. Hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit ni Mama Lane sa pagsisimula ng kanilang Caroline's Empanada. Hala. Yung ano po, siguro po mga 5,000 po. 5,000 pesos! Makuha mo kaya ang 1,400 pesos o madagdagan ito ni Sir Kong. Joanna, itanong mo na! Ayan, Miss Elaine, magkano po ang paunang kapital? Sa 6 na flavor po na pinagsimula ng Caroline's Empanada, 3,000 pesos po yung pinagsimulan po namin. Ay, nako! Sumobra ka na! Sumobra ka, sayang! Kaya naman, bukas, 1,600 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Back to Studio 2, Sir Kong Butch and Binibinin Joanna! Naubos ko na yung overload. Hawaiian overload, masarap. Masarap. Salamat po. So, yung 18 po Pero na yan. may suggestion ba ako? Sige po. Normally, pag sinabi mong Hawaiian overload, lagyan mo ng pinya. Pineapple. So, pag nilagyan mo ng pinya yan, super sarap yan. Opo. Gagawin din ni Ma'am. No, sabi ko naman, objective ako eh. Yes. Ayan. So, yung ating 18, for sure, madadagdagan pa sa sinabi ni Kong na suggestions niya. Opo. Willing talaga, willing talaga. May nakita ko dito, may sisig na rin kayo. Opo. Sisig meron na? empanada. Ano naman ang feedback ng mga tao sa inyong sisig empanada? Gustong-gusto po nila yan. Surprisingly talagang patok na patok po yung flavor na yan po. May sili talaga. Meron po. Oh. So, magaling talagang magluto ng ulam, palaman si Hubby. Opo. Ngayon po ba pares kayong hands-on o meron pa kayong work from home na work? Opo. Sa ngayon po, tuwing gabi po, meron pa rin po kaming mga side hustle po. So, virtual assistant po kami sa gabi. Sa umaga po ay full-time po kami sa business at sa mga anak po namin. Paano kayo natutulog? Grabe. Ano yun? Time management talaga? Opo, time management po talaga. Nagkikita naman kayo sa sa physical store. Opo, opo. How about the kids? Sino nag-aalaga? Kami din pong dalawa. So, bago siya umalis or ihahatid muna yung mga bata sa umaga. Tapos may maliit kami kung hindi naman kasama sa business, nasa bahay. So, lang po talaga, inaayos po namin yung schedule namin. And ayun po, tulungan lang po. Galing. Just may staffs naman, di ba? May mga katulong naman. Anong oras po nagbubukas ang ating store? Open po kami from 8 a.m. to 8 p.m. po, daily po. Daily, kahit Opo. weekends? Yes 8 po. to 8? Yes po. Ayun, no? 8 to 8. Yung natin, yung mga, wala ba kayong parang pang-event na packages? Pag event po or yung mga nagki-catering po, umu-order din po sila sa amin. So, yung ganun po, customized size po. Yung medyo maliit po ng konti. So, umu-order po sila by volume. May mga umu-order po, 1,000 pieces po para sa mga catering events po nila. So, ganun po. Pag ganun, mag-adjust sa size, anong presyo niya na? Per piece ba o talagang may package? Pag ganun po na medyo maliit, per piece po kami. So, regardless na po kung ilan yung o-orderin po nila. Basta isang size po. Ayun. Magkano? 15 pesos po papatak yung para sa mga events na ganun po. Pag nasa 50, talagang per piece. So, kung 50 packs, good for 50 packs times 15 pesos. Opo. Tapos, iba-ibang flavors na yun o meron lang Ayun po. specific? Usually po sa event na ganyan, creamy chicken po talaga ang very popular po sa mga
restaurant or caterer po. Pero pwede naman po silang mamili ng flavor. Pero 15 pesos pa rin. 15 pesos. Kahit ube cheese. Opo, 15 pesos. Pero pag over 1,000 pieces na, negotiable naman po kami. Negotiable. Sino kakontakin nila pag gusto nilang kunin yung serbisyo ng Caroline's Empanada sa kanilang events? Opo, pwede po kayo mag-message sa page namin. Yan po yung communication namin. So, pwede po kayo mag-message dyan. Caroline's North Caloocan po, yung aming main or yung business page po namin. Sinong nakatutok sa social media naman? Ako po. Ikaw. Ang dami yung Opo. virtual assistant ka rin naman. Madali na rin yan sa'yo. Sa pagmamarket neto, si husband o kusina talaga siya? Talagang sa product po siya nakafocus. Ako naman po yung sa marketing, sa lahat po ng mga behind the scene ng Caroline's po. Ayan. Baka may bazaars pa na naka-line up na attendan. Sa ngayon po, sa mga invitation po ng university, nakikita po kami. Pero more on talagang pagsusupply po kami sa ngayon kasi yung demand po ng empanada on a daily basis talagang maramihan na po. So, Malagay, biruin mo, 7 yung empleyado na nila. Oo. So that means talagang Production, grabe. lumalakas talaga. Nasa 1,000 na ang nagagawa dapat sa isang araw. Dapat po hindi kami bababa ng 1,000 per day po. Kung hindi, kinabukasan, maghahabol po kami. Ganun na po kadami ang ano po. Ibig sabihin, yung 1,000 na yun, ubos. Usually po, may may-ari na po yun. Kaya po... Orders na? Opo. Madalang na po kaming masobrahan. Kaya po, tumatagal lang po ng 24 hours yung empanada sa freezer namin. Kinabukasan, Deliver na po agad. Pa-onlad na yan, isisipin mo. Magkano benta natin per piece? 100? 30. Pagluto po, 35 lang po. Mura naman. Oo nga, di ba? Kapag may nakontak pa kayong masusuplayan na hotel, naku, grabe yan. Opo, din. sana po. Kayo po ba'y naghahanap pa ng magre-resell? Opo, pwede po. Tumatanggap pa rin po kami ng mga nanay, estudyante o kung ano pa man na gustong-gusto ring magsimula ng maliit na negosyo sa kanilang tahanan. Perfect na perfect po ang Caroline's Empanada para sa inyo. So, mag-message lang po kayo sa page. Saka, Alain, punta rin kayo sa mga coffee shop. Kasi mga coffee shop, yung iba, they don't bake their own pastries, their own cakes, kung hindi may nagsusupply. So, masarap naman kasi na meron ding empanada, empanada with coffee. Yes po. So, I think you have to go around and then try to find out yung mga coffee shop na walang empanada. Mag-offer kayo. Tama po yun, Kong. Actually, marami na pong nag-reach out. Marami na rin po kaming partner na mga coffee shop within Metro Manila po. Pero sa mga interesado pa po, pwede po kayong mag-contact sa amin and nagsusupply po kami. Ayun. Unang-una, talagang I'm really grateful na ikaw mismo ang tumawag dito sa aming himpilan para mag-guest, no? Pangalawa, napakaganda kasi ng mga produkto nyo. Napakasarap. That's why inaanyayahan ko yung ating mga kababayan na subukan nyo, tikman nyo. At nang sa ganun ay talagang makikita nyo na masarap yan. At saka abangan nyo yung mga bago nilang flavors. Yes. Yung mga bago nilang Sinadjust ni produkto, Kong. yung pandinada. Pandenada. Yung mga relyenong bangus at longganisa. Galing Kalumpito. Pwede bang galing naman din ng Ilocos? Yung vegan? Kaya. Masarap din naman yung vegan na longganisa nila. Kaya lang, you have to identify kung aling longganisa ang gusto mo. Para hindi sila malilito. Yan. Try niyo po muna yung kalumpit. Ayan. Kung i-compute natin, kasi 100 pieces, 2,800, magkano yung pwede nilang kitain? Opo.
So, ang sinasuggest naman po namin is pwede po nilang ibenta ng 35 pesos yung empanada. Pero, pwede rin po silang mag-mark up pa po. So, yung iba po, binibenta nila from 38 pesos, 39. Meron pa nga pong mga restaurant, coffee shop, nasa 50 pesos na po yung empanada namin. So, depende po talaga sa kanila kung paano po nila isisell yung empanada at kung sino rin po yung mga target na market po nila. So, talagang kikita po sila from 2,800 po. Marami na pong nagsimula na ngayon po daan-daan na po yung ino-order nila kasi sila din mismo po nakita nila kung paano rin po sila kikita gamit po yung frozen empanada po ng Caroline. Saka huwag mong kalimutan yung mga suggestion ko rin na yung vegan empanada. Vegan Yes. empanada. Vegetarian empanada. Yung tokwa. Ay, Yung tofu. flavored tokwa, like it tastes like pork, it tastes like chicken, it tastes like Beef. beef. Yes. At yung magiging buyer mo naman yan ay yung mga vegetarian. Yes po. Kasi it's not fair to them na hindi sila makatikim ng empanada. Dahil walang vegetarian na empanada. Di ba? Yes. Ayan. Gagawin niya ni Miss Elaine at ng kanyang husband na si Sir JM. Isipin mo, bili ka ng ganon and then iluto mo rin siya just like any other, Yes po. just like when you cook pork, ano ba yung mga halo mo, ganon din. Opo. Kaya lang siya vegetarian. Vegetarian. We are, sabihin mo, we are the first to offer vegetarian empanada. Ayan. Taste like empanada, pero healthier version. Ayan ma'am, baka may gusto kang batiin, mga pasalamatan. Binabati ko or pinapasalamatan ko po yung mga resellers po namin and distributors po ng Caroline sa empanada. Kung hindi po dahil sa inyo, kung hindi po kayo nagsimulang magtiwala po sa empanada namin, hindi po namin mararating kung nasaan man po kami ngayon. Malayo pa po, pero kung nagsimula po kami sa bahay, ngayon po malayo-layo na rin naman po. Kaya itong tagumpay po na meron yung brand na ito ay hindi po posible kung hindi dahil po sa mga resellers at distributors po na nagtiwala at naniwala po sa amin. Anong year po ba naging open para sa reseller ang ating empanada? 2023 po kami nag-start. Noong 2023, ilan yung nagtiwala sa atin? Opo. Tapos versus yung ilan na sila ngayon? Siguro po, nung unang taon ng 2023, may mga 10 na po kaming resellers po nun. Pero nung dumating po yung 2024 na nag-focus po talaga kami sa frozen, talagang masasabi ko po na daan-daan na po yung mga resellers po namin. Hindi lang po sa Metro Manila, nakakarating na rin po to sa malalayong lugar. Cagayan, Batangas, mga Ilocos, nakakarating na rin po. So, malayo na rin po ang mga nararating natin. So, nasa 100 plus na sila, resellers pa lang. Tapos everyday yon nakuha, humahango sa inyo. Opo, everyday po may kumukuha po. Everyday repeat order po, may mga bago din po. So, tuloy-tuloy po hanggang sa dumami na po sila. Ano yun pa din yung kinukuha nila, yung 100 pieces? O nagdadagdag na sila? Sobra na? Opo. Sa umpisa naman po, syempre, nagsisimula sila sa maliit kung hindi yung 100 pieces. Pero, minsan, isang araw, 2 araw, bumabalik na rin po agad. At mula sa 100, dadami na yan 300, 500. So, ganun lang po yung simula hanggang sa dumami po. So, isang transaction po namin na pinakamarami is 2,000 pieces. Isang tao lang po yun. Ay! Ganun po ka... Lakas. Lakas. 2,000 sa isang tao lang, tapos ang inyong production is 1,000. Paano yun? Pag gano'n na po karami, nagli-lead time na po kami ng kunyari 2 araw po. So, ayun po. Depende po sa volume. Grabe to kung iba na talaga sila. Alam mo, pag hindi ka naman talagang, pag wala kang lakas ng loob at hindi ka magsusumikap, hindi mo mararating ang gusto mong pupuntahan. Yes. In their case, mag-asawa sila, they work as a team, and talagang andyan yung sipag nila, andyan yung lakas ng loob, magnegosyo. Kaya tingnan mo, it's paying off.
yung mga fruits ng kanilang labor ay nakikita na natin. At ngayon, natikman ko pa nga eh. Oo. Di ba? Hanga tayo. So, kailangan, mga Pilipinos talaga, magkaroon lang ng lakas ng loob. Kung meron kayong idea, meron kayong iniisip na negosyo, magkaroon kayo ng lakas ng loob, magnegosyo. Tingnan mo, nagsimula sila 3,000. Oo, 3,000. Imposible naman wala kayong 3,000 na isisimula. Ay, yung ibang guest nga natin dito, walang kapital, laway lang ang Laway. sinimula. O ngayon, maging milyonaryo na. Di ba? Yes. So, hindi malayo na sila, Elaine, and her husband. JM. Itong Carolines, hindi ito magiging malaking kumpanya. I want to see the day na marami na silang branches at maraming franchise holder para nang sa ganon, available na yan sa kapitbahay namin. Para pag umorder ako, andyan lang sa kapitbahay. Oo. Ganun na sila kadami. Ganon kadami. Ayan. So, congratulations, ma'am. Napakaganda ng kwento mo. Tsaka lakas ng loob na nag-message siya sa atin. Oo nga. Tamang-tama. Yan ang sinasabi ko. Talagang porsigido. Yes. I want my products to be known not only in the Philippines but all over the world. Yun. Kasi yung streaming naman natin, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Kahit saan. So, congratulations, Elaine. Thank you po. At Salamat sikapan mo pa. At do not stop research and development. Yung research and development kasi, lalo na kung may madiscovery ka na sa'yo lang matitikman yan, pipilahan ka ng tao. Yes. So, yung mga suggestion, you write it, put it in writing. Notes. At subukan mo, wala namang mawawala eh. Apo. Trial and error. Pandinada. Pandinada. Only in Carolines. Layo nyo pa, North Caloocan. Punta na talaga kayo dito. Dito maraming bibili siguro. Lalo dadami. Exactly. North Caloocan. At doon sa mga nagsisimulang magnegosyo na gusto nilang ma-feature kanilang negosyo, don't hesitate to call up this station. Yes. Itong programa na Pro Pinoy. Programa nyo ito. Hindi namin programa ito. Kayo po ba, saan kayo direct nag-message? Sa Pro Pinoy page? Yes po. Sa Pro Pinoy page. Makikita po namin yan kahit sa DZME Facebook page kayo magme-message. Dapat may tiwala kayo sa produkto ninyo at i-share nyo yan sa amin. Apo. Ayun. Maraming salamat, ma'am. Thank you Thank very you much. po. Naku, Salamat po. empanada ang pinag-uusapan. 1 oras mahigit. Dito lang yan, Pro Pinoy. Maraming salamat, ma'am. Siyempre sa inyong mga anak at kay Sir, kay Miss Per. Ayan. Good luck pa po. Salamat po. Salamat po. And Kong Hei Fat Choi. Kong Hei Fat Choi. New Year! Happy Chinese New Year! Maraming salamat, Propi netizens, na may nakapagatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Caroline's Empanada ni na Miss Elaine Gigante. Bukas, muli magpapatuloy ang ating kwentuhan ng pagtatagumpay sa pamumuhunan, hatid naman ay kaalaman sa pagkakakitaan dahil panata namin na maparami pa at mapatatag ang hanay ng mga namumuhunang Pilipino. Dahil sa sama-sama po nating pag-asenso, Pilipinas ang panalo. Ako pong muli si Joanna Lunang, inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Happy Chinese New Year and have a safe Wednesday, Barangay Radyo 1. At ako naman, bago magpaalam, nag-text sa akin si Vic Lima. Yun. Sabi sa akin, mukhang masarap nga. Sabihin ko sa iyo, Vic, masarap talaga, hindi mukhang masarap. Masarap. Masarap na masarap. Kaya, huwag kang mag-alala, titirhan ka namin. Pasok. Okay? Di na kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa radyo, sa DCMA Radio TV. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro Pinoy!